Huwag na natin niyang bigyan ng bisa. At hindi maapektuhan dyan ang taong bayan. Dahil kung ikaw naman, ang pera mo lang ay 10,000, 20,000 dyan sa bulsa mo, pwede mo naman yan palitan na sa bangko. Papalitan naman yan sa bangko. Kung mag-withdraw ka naman, bibigyan ka na ng bagong pera niyan. Kaya ako walang maapektuhan dito kung hindi yung mga nagtago lang ng pera. Yung mga nag-hoard lang ng 1,000. Sana po makinig ang Bangko Sentral. Alam ko pong suntok ko to sa buwan. Dahil marami po ditong maapektuhan. Unang-una na po yung mga politiko. Sa inyo pong pinakabagong, isa sa mga bagong resolusyon nyo po, no? Yung paghimok po sa Bangko Sentral ng Pilipinas na magsagawa ng review and at the same time pagkonsidera sa pag-demonetize ng 1,000 peso bill mula January 1 na issue 2020 hanggang September 30, 2025. Maaari niyo po bang maipaliwanag ito at para saan itong ganitong panukala? Baka maapektuhan ba ang publiko nito o yung mga kurap lang ang maapektuhan ito? Alam niyo po, ito po kasi galing sa wild imagination ko. Dahil nung minsan po ako'y nakaupo sa plenaryo, nanonood ako dun sa monitor. Pinakita ng Senado yung mga sangkot sa flood control na nag-surrender ng pera. Limpak-limpak na pera po, talagang milyon-milyon na tagi-1,000. Kasabay po niyan, noong pinakita din, yung video naman ni Congressman Saldico, na puro limpak-limpak din na pera, na puro tagi-1,000. Pumasok sa isip ko, kung sunugin kaya na lang natin itong mga pera na ito, at ipagbawal ng Bangko Sentral na gamitin ang pera na yan. Ibig sabihin nun, pag pinagbawal natin to, mawawalan siya ng purchasing power, mawawalan siya ng kapangyarihan. Kapag nawalan niya ng kapangyarihan, ibig sabihin niyan, yung mga nagtago niyan, wala silang paggagamitan na niyan. At kasabay pa niyan, merong ginawa si Senator Rodante Marcoleta na expose. Nagsalita siya doon sa budget hearing ng Bangko Sentral. Kino-question niya. Ang sabi niya, bakit tayo nagbenta ng maraming ginto? At hindi naman daw alam kung saan ibinenta at ba't lugi tayo. So pinagduktong-duk ko na, baka naman kako yung mga politiko natin nagtatago ng pera, bumibili na ng ginto. O kako, bago maibili nila lahat ng ginto yan, huwag na natin niyang bigyan ng bisa. At hindi maapektuhan dyan ang taong bayan. Dahil kung ikaw naman, ang pera mo lang ay 10,000, 20,000 dyan sa bulsa mo, pwede mo naman yan palitan na sa bangko. Papalitan naman yan sa bangko. Kung mag-withdraw ka naman, bibigyan ka na ng bagong pera niyan. At yung mga pera, lahat naman yan, ng 1,000 na yan, may serial number yan. Lahat ng pera ho, may serial number. So alam ho ng Central Bank kung ano yung mga inisyu niyang pera. Kung ano yung mga perang hindi na bumalik. Alam niya yun. Alam niya kung ano yung perang hindi umikot. Kaya ako walang maapektuhan dito kung hindi yung mga nagtago lang ng pera. Yung mga nag-hoard lang ng 1,000. Saka ginawa na ho yan ng mga bansa na nagkaroon ng problema sa korupsyon. Opo. Yan po ang nagiging solusyon nila. Ako galing lang po yan sa wild imagination. At natutuwa naman po ako at maraming sumuporta dyan sa akin at sinasabi nilang baka pwede nga natin gawin yan. Opo. At sa pagsasaliksik din natin, Senator, way back 1986, nagpatupad na rin pala ng demonetization ang gobyerno ni nooy President Cory Aquino sa kasagsagan nito ng di ba, napatalsik through people power ang Marcos regime at yung mga lumang banknotes na may temang bagong lipunan, yun yung na-demonetize. So, hindi na rin magagamit. So, meron na rin tayong history pala nito na demonetization, which is, kung iisipin mo, magiging walang silbi na yung kanilang kasi hindi naman matitrace yan sa SALN, hindi rin matitrace yan sa mga bangko. Kung ikay matino, ipapapalit mo na lang, Senator. And
meron din palang kapangyarihan ng Bangko Sentral na. So, hindi, resolution lang to na paghimok, hindi ito panukalang batas, kundi paghimok lang, na-exercise ninyo yung kapangyarihan ninyo. Sana po makinig ang Bangko Sentral. Alam ko pong suntok ko to sa buwan. Dahil marami po ditong maapektuhan. Unang-una na po yung mga politiko, maapektuhan po sila dyan. Alam naman natin yan, wag na po natin itago. Dahil kanya-kanya na nga pong labasan ng 1,000 yan eh. Na pag-surrender, picture, lahat na ganyan. Pero sana lang po, taong bayan na ang humiling. Kaya ako'y nagsasabi na kung meron po kayong isasagawa uli ng mga protesta, yan na ho ang hilingin ninyo. Action na kagad. Ako yan ho, alam nyo, sa totoo lang, yan ho ang solusyon. Dito ngayon. Kasi kung aantayan ho natin yung investigasyon, due process and everything, naibili na ho lahat ng ginto yan. O kaya naidala na sa ibang bansa o napapalitan na ho ng ibang currency. Ngayon na ho, gawin na natin. Kasi kung hindi pa ho ngayon, wala, kailan pa. Sir, marami po ang nagpapasalamat no, sa inyo pong mga paliwanag. Sinabi dito ni Renato Espiritu. Ito yung mga viewers ngayon, sir, live. Sabi po, ang gandang paliwanag ni Senator Robin. Malinaw na malinaw, walang kodigo. Yan. Yung tunay na mambabatas na mahalaga at maintindihan at maunawaan ng sambayan ng Pilipino. At nagiging instrumento po kayo, sir, na mapaabot yung mensahe na yan sa masa. Maraming salamat po. Marami rin po, sir, nagtatanong, may pag-asa daw po ba ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte? Mabubuhay ba uli yan? February daw, sir, ang mga banta. Ha? Anong dagdag na di ba sinabi na ho yan ng Supreme Court na yan ho ay unconstitutional? So, kung magpa-file po sila uli, kailangan nilang anong bagong kaso? Anong bago nilang idadagdag? Hindi naman ho po pwedeng same case. Bawal ho yun. Anong idadagdag ho nila dyan? Sa ngayon ho, wala pa naman ho akong nababalitaang may bagong kaso na hindi katawa-tawa. Kasi ho, yung kay, sino ba yung isa na gumawa ng... Madriaga. Yun, Okay, na hindi naman pala siya kilala ng military. Paano ho yun? Ako, kung ikaw ay magsasabi na ikaw ay special na tao o ikaw, ang tawag ho nila dyan, operator. Kasi pagka sa ganyan, pagka sinabing operator ka, ibig sabihin special service ka, kilala ka ng military. Sabi po nung mismong colonel na may ugnayan sa ating Vice President, hindi po siya kilala. So palagay ko, hindi naman ho siguro matatanggap ang statement noong tao na yon. Tsaka sir, anong nakikita mong mga hamon na kakarapin? Kasi syempre, malapit na po ang 2026, bagong taon, bagong pag-asa. Ano ba yung mga hamon, sir, na nakikita mo as a sitting senator, number 1 senator ka po, nung kayo po tumakbo sa eleksyon, na kakaharapin po ng sambayan ng Pilipino sa paparating po na taon? Una po, siyempre, inflation. Nakikita ko po talaga yan na talagang magtutuloy-tuloy po ang ating pagbaba ng ekonomiya. Malungkot man pong sabihin. Pero alam niyo po, matagal po akong nasa MoneyGram nung araw. Dati po akong endorser ng remittance. Ang trend po talaga kapag ganitong season, holiday season, dapat ang dollar mababa. Pero nakita po natin, ang dollar ay mataas. So, ibig sabihin niya, pagpasok pa ng taon, lalo pang tataas ang dollar. Kapag tumaas po ang dollar, pababa po ng pababa ang ating ekonomiya. Ang ating pong stocks ay bagsak. Ang ating pong foreign investment ay bagsak. Ang ating pong tourism ay bagsak. Ito po yung mga malulungkot na bagay sa ating bansa na dapat po magsama-sama tayo dito at gawin natin ang paraan para umangat po. Sapagkat alam nyo, kung wala akong OFW, maniwala po kayo sa akin. Matagal na pong bagsak ang bansa natin. Magpasalamat po tayo, meron tayong mga OFW na patuloy na sa ating nagpapakahirap at talaga pong sila ang bumubuhay sa ating ekonomiya. Dahil kung tayo lang po dito, wala tayong ginawa kundi umutang. Tayo po ay nagkakaroon lamang ng revenue mula sa mga padala ng ating mga OFW. Pangalawa,
Sana po lumamig na ang ulo natin sa usapin ng paligsahan sa China. Sana po magkaroon din ng puwang sa ating administrasyon na makipag-usap sa bansang China. Sapagkat sa ngayon po ay umiigting ang... matagal ko na po ito sinasabi, 2023 pa, nung nagkaroon po ako ng matinding debate diyan sa hearing patungkol sa China, diyan po sa West Philippine Sea. Tayo po'y nabash diyan ng kaliwat kanan sapagkat sinasabi nila na tayo daw ay pro-China. Hindi po tayo kailanman magiging pro-China. Tayo po'y pro-Filipino. Ang sinasabi lang po natin na kahit naman po sa Biblia, pagka binuksan natin, sa Quran, pag binuksan natin, ang maliwanag po dyan ay yung tayo ay magkaroon ng magandang relationship sa kapitbahay natin. Sa usapin po nito, kapitbansa natin ng China. Sa matagal na panahon, tayo po ay merong relationship dyan. Trade. Wala pa ho ang mga Espanyol, may trade na po tayo sa China. Sana buksan po natin ang puso natin at ang bansa natin na makipagnegosyo po tayo diyan sa China. Sapagkat buong ASEAN, pag sinabi pong ASEAN, miyembro po tayo niyan. Kasama tayong nagtayo ng ASEAN. Kasama natin ang Thailand, kasama natin ang Vietnam. Marami po tayo diyan sa ASEAN. Malaysia, andyan ho. Sana tingnan ho natin kung paano nakinabang itong mga bansa na ito diyan sa pagtaas ng ekonomiya ng China. Hindi ho ko sinasabi na isuko natin kung anong meron tayo. Ang kailangan ho nating liwanagin dito kung ano yung teritoryo natin at kung ano ang naandoon sa exclusive economic zone. Kailangan malinaw po tayo. Hindi po pwedeng natin sinasabi, ini-invade tayo. Na wala pa naman sila sa teritoryo natin. Pagdating po dun sa exclusive economic zone, sana dumating ang punto, dumating ang panahon na tayo po ay magkuha na ng gas dyan at ng langis. Sana dumating ang punto na tayo'y makinabang na dyan. Sana dumating ang punto na ang Pilipino malaya nang nakakagalaw-galaw dyan sa West Philippine Sea na hindi na sila binobomba ng tubig dahil nagninegosyo na tayo dyan. Sana dumating ang panahon na magising na tayo na wala po tayong makukuha sa pakikipag-away. Hindi po tayo magiging progreso, hindi tayo uunlad hanggat tayo po ay nakikipagbalitaktakan dyan sa China na yung kasama natin sa ASEAN nakikipagnegosyo. Kailangan sumabay po tayo sa alon. Pero hindi ko po sinasabi na tayo ay magpakaduwag dyan. Aba, hindi po. Hindi ko po ganun sinabi yun, ha? Ang sinasabi ko po yung makipagnegosyo. Pang-apat, boss. Yes, sir. Sana, mga kababayan ko, etong padating na 2 taon, 2026-27, eto na po yung panahon na talagang magbabalik taktakan na po itong mga politiko dahil parating na po yung presidential election. Sana po manindigan po tayo sa tama. Manindigan po tayo na itong parating na presidential election, sana po magluklok po tayo ng tao na alam natin na babaguhin ang sistema ng gobyerno. Huwag po kayong masyado ng leader-oriented. Pagkat lagi tayong ganon, meron tayong misaya. Ito ang magliligtas sa hindi po. Ang kailangan na po natin sa bansang ito ay ibahin na po natin, baguhin na natin ang forma ng gobyerno natin at sumunod po tayo sa mga kapitbahay natin sa ASEAN kung ano yung forma ng gobyerno nila at doon po sila umunlad.